Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Jesus, ang banal na sanggol. Ngayon din ay linggo ng panalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kaming mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng sanggol, itatatag ng makapangyarihang Panginoon ang isang malawak na pagkaharing magdudulot ng kapayapaan at katarungan magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malao ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo at makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw na mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tinawag tayo ng Diyos upang maging mga anak niya
bago pa man tayo isinilang. Magalak tayo sa malaking karangalang ito at sikapin nawa nating maging kalugod-lugod sa kabutihan at mga pagpapala ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Naging tao ang salita, upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin
ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang nito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Viva Santo Niño! Palapakan natin ang ating Panginoon at maligayang pagdiriwang ng kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Si Jesus na bagamat Diyos ay nagpakababa, naging katulad nating mga tao upang mahayag ang katotohanan at ang kaganapan ng pangako ng Diyos. Sa unang pagbasa sa ipinahayag ni Propeta Isaías, na dahil kay Jesus nang siya ay isilang, ang dating bayan na nababalot ng kadiliman ay nakakita ng liwanag. Kaya nga si Kristo, ang liwanag, siya ang ilaw na atin pong pinupuntahan at siya pa rin ang atin pong magiging pag-asa. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa hanggat naririyan si Jesus. Kaya tampaanyaya din sa atin ng ating ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Efeso, lagi tayong magpasalamat sa Diyos dahil sa ating Panginoong Jesus. Sabihin niyo nga po, salamat sa Diyos. Kaya nga ang pagtitipon natin, linggo-linggo o kahit anong araw, basta tayo ay nagmimisa, ito ay pasasalamat sa mga biyaya na binibigay sa atin ng Diyos, lalong-lalo na ang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Kanyang bugtong na anak. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin muli ang kwento ng paghahanap kay Jesus. Sabi nila, nawala si Jesus. Pero hindi naman talaga nawala si Jesus dahil naroon siya sa templo sa bahay ng kanyang ama. Sino ang nawala? Sa tingin ninyo? Si Maria at Jose. Dahil sabi dito, akala ng isa, nasa kanya si Jesus. Dahil si Maria, nandoon sa pangkat ng kababaihan, si Jose, nasa pangkat ng kalalakihan. Pero nung na-realize nila na wala si Jesus sa isa't isa, nagsama muli ang dalawa at bumalik kung saan nila, kung saan nawagli, kung saan nila akalang nawala si Jesus. Na napakagandang makita ito, na matutunan lalong-lalo na ng mga magulang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tumanda ka na. Ulit, tumanda ka na. Di ko alam kung paano nyo tinitake yung salitang tumanda ka na. Kasi dalawa yan, pwedeng yung matanda ka na, tumanda ka na. O yung panawagan na tumanda ka na, yung bang mag-mature ka na, maging responsible ka na. Kasi baka hanggang ngayon, hindi pa kayo nagtatagpo. Nasa inyong pangangalaga ang inyong mga anak.
Ngayon, sa pagdiriwang ng kapisahan ng Santo Niño, hindi lang tayo magpipit senyor, hindi lang tayo magbibiba Santo Niño, hindi lang tayo magpurposisyon, magsasasayaw ng daladala ang imahe ng Santo Niño, kundi higit dito ay yung paalala sa atin na kung paanong si Jesus ipinagkatiwala ng Diyos sa mga magulang, si Maria at Jose, nagagabayan muna ito sa kanyang murang edad. Kasi naging tao si Jesus, yung tao na walang kamuang-muang mula sa pagiging sanggol, kailangan turuan, kailangan gabayan. Maganda yung halimbawa dito, no? Sabi dito, taon-taon ang mga magulang ni Jesus pumupunta sa templo. Kasama siya. Kaya nga naiwan si Jesus sa templo eh. So taon-taon. So nasanay na si Jesus, taon-taon, habang bata pa siya, nasanay na siya na pumupunta ang kanyang mga magulang sa templo. Kaya kahit pa paano, alam niya yung nagiging pasikot-sikot, alam niya kung ano yung naririnig, alam niya kung ano yung ipinapahayag na salita ng Diyos, nasasanay ang kanyang tenga. Kaya pagdating ng takdang panahon, hindi siya nawala. Nagpaiwan siya. Nakukuha po ba? Kaya ngayon, nasaan ang mga magulang? Nasaan? Nasaan yung babae? Nasaan yung magulang na babae? Ngayon, busy sa karir. Hindi man sa karir, yun, busy sa pakikipagchismisan. Busy sa social media. Kung hindi man nasa abroad, ayun, may ibang mga kachat. Nasaan yung lalaki? Nasaan yung tatay? Yung magulang na lalaki? Ayun, tatay na, nagpapakabinata pa. May asawa na, nagbubuhay binata pa. So, sinong naiwan? Ang anak. Nasaan ang magulang? Kailan kayo magtatagpo? Kasi di ba, minsan yung magkaiba na yung babae at yung lalaki, kasi may kanya-kanya pa rin buhay na gustong ibuhay. At kapag nalaman nila, ano nangyayari sa bata? Nasaan? Ano mangyayari? Nagsisisihan ng dalawa. Imbis na magsama at tingnan, ano nangyari? Pag-usapan, ano na nangyayari sa anak? Bakit yung mga magulang hindi kilala ang kanilang mga anak? Responsibilidad. Unang-una ng mga magulang ang kanilang mga anak. Huwag niyong iasa sa mga gadgets ang mga dapat ninyong ginagawa. Huwag niyong iasa sa lipunan, sa gobyerno, ang kaligtasan ng inyong mga anak. Kasi dapat kayo ang unang-una. Aware po ba kayo na ang mga magulang unti-unti inaalisan ng mga batas na ginagawa ng ating gobyerno, inaalisan ng karapatan na disiplinahin, pangalagaan ang mga bata? Aware po ba kayo? Kasi ngayon, no, parang yung pagdidisiplina sa mga bata, naranasan natin yan. No? Of course, alam natin ang hangganan ng pagdidisiplina. Yung pagpapalo, alam natin ang kahalagahan niyan. Iba yung disiplina na palo sa pambubugbog, magkaiba yon. Pero ngayon, bawal yan. Kakasuhan ka. Aware ba tayo doon? Pista tayo ng pista ng Santo Niño. Mabuti pa nga ang Santo Niño, binibihisan natin, ginagastusan natin, pero ang mga bata, ano ang investment natin sa mga bata? Sa mga magulang dito, naalala nyo pa ba kung kailan kayo
nakipaglaro sa inyong mga anak nung sila ay maliliit pa? Naalala niyo ba kung nakipaglaro kayo? O sila lang nakikipaglaro sa mga computer? Kasi dapat yung mga magulang, di ba? Yung pagyakap, yung paghalik, yung paglalambingan, yung nakikipaglaro, nakikipag-usap. Nga lang, gaya ng nasabi ko, may kanya-kanyang mundo eh. May kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Kaya ang naiiwan, ang bata. So ngayon, ano ang kasama ng bata? Computer. Ano ang nasa computer? Gera, kahalayan, pati nga pagsusugal, nandiyan dyan. Pero bakit hindi tayo nagiging aware na kung ano ang pinapanood, ano ang sinusubaybayan ng mga bata? I-share ko lang po itong latest na isinusulong ulit. Noong una, sinulong yung RH Bill. Ngayon, ang sinusulong, Anti-Teen Pregnancy Bill. Maganda yung title para maiwasan na ang mga kabataan mabuntis ng maaga. Pero aware ba tayo? Kasi hindi natin alam, no? Nandun na pala, papunta na sa Senate. Pag naaprubahan, patay na naman ang mga magulang. Kahit anong bill na ginagawa, hindi nila napipigilan ang pagbuntis ng mga kabataan sa murang edad kasi mali ang paraan. Tingnan nyo, maganda yung title, Anti-Teen Pregnancy Bill. Pero sa loob niyan, nakalagay na may curriculum na ipapasok. Sex education. Tandaan niyo po ha, hindi ko alam kasi kung may pakialam ba kayo dito o yung pagiging conservative natin parang wala sa lugar eh. Ay, Father, huwag niyang pag-usapan yan. Pero, tingnan niyo, at 4 years old, ang sabi diyan, tuturuan na ang mga bata yung children masturbation. 4 years old. Ituturo na sa school. Tuturuan na sila. At 6 years old, ang nakalagay, tuturuan na sila ng concept of bodily pleasure through the 5 senses. 6 years old. At 9 years old, ang ituturo naman sa kanila ay yung kanilang tinatawag na sexual rights. 4 years old, katulad ng Santo Niño, maglalaro muna yan. Makikimingle muna sa mga bata. At 4 years old, turuan mo muna ng kagandahang asal, values muna. Pero bakit ito ang gustong ituro? Para daw ma-prevent yung teen pregnancy. Murang-murang edad, i-expose mo sa ganun. Tapos pagdating ng Santo Niño, magsasasayaw tayo, Pitsenyor. Anong nangyayari sa atin? Kailan tayo magtatagpo? Mga magulang, kailan kayo magigising na nawawala kayo? At dahil wala kayo, yung bata, yung mga anak ninyo, naiiwan. Dasal, lapit na naman tayo sa Santo Niño, dasal-dasal tayo. Gising. Hindi ko alam, no? Kasi bigla na lang sumulpot na mayroon na nito kasi walang nagbabantay. Walang nagmumulat sa atin. So, hindi na candy. Tandaan nyo, no?
Hindi na candy ang hihingiin ng mga anak ninyo kapag nagkaroon tayo ng mga batas katulad nito. Anong hihingiin nila? Condom, contraceptive. Pag hindi mo binigyan, patay ka. Kakasuhan ka. So, nasa atin po, no? Nawa, sa gabay ng ating Panginoong Hesus, magtungo sana tayo kung nasaan si Jesus. Magsama sana muli. Magtulong kayo ulit, mga mag-asawa, mga magulang. Magkita na kayo ulit. Para makita din ninyo kung ano ang nangyayari at kung ano ang dapat ninyong gawin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kapistahan ng Santo Niño, umihiling kami sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging minamahal mong mga anak. Aming ipinapanalangin ang lahat ng bata sa buong mundo. Ang ating itutugon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Maggabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng bata ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro at mga nakatatanda ang kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo, nang lubusan naming mabatid ang kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang na mahal na birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo, at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sa mandali para sa ilang pabatid. Una, sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, tayo po ay makakaroon ng special second collection para sa mga programa ng Pontifical Society of the Holy Childhood. Tumulong po tayo.
Sa pagdiriwang na National Bible Sunday, ang lahat ay malugod na inaanyayahang makiisa sa Word of God Festival sa ating parokya. Sa pamumuno ng Ministry on Biblical Apostolate sa darating na linggo, January 26, 2025, sa may patio ng simbahan. Mayroon pong mga ipamamahaging mga kagamitan para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mga lalahok sa naturang gawain. Pangatlo, ang ating matimyas na pagdebosyon kay San Jose sa pamamagitan ng pagdarasal ng palagiang nobena sa kanyang karangalan ay muling ibabalik sa araw ng Martes sa ganap na 5 ng hapon. Simula sa susunod na Martes, January 21, 2025, inaanyayahan po ang lahat na makiisa. Pang-apat, sa ating pagpapanatili ng ating tahanang banal dito sa Gagalangin, inaanyayahan po ang lahat na suportahan ang programang Handog San Jose. Maaaring makakuha ng mga garapon sa parish office at ito ay hulugan ng piso o higit sa piso. Ang mga garapong ito ay maaaring ialay sa bawat misa sa ating parokya tuwing araw ng linggo. Nais pong ipabatid sa lahat ng deboto ng parokyano ni San Jose na bukas na po ang daan para sa pahalik sa orihinal na imahe ni San Jose sa likod ng simbahan sa mga sumusunod na oras. Linggo mula 5 ng umaga hanggang 11 ng umaga at mula 2:30 ng hapon hanggang 7 ng gabi. Martes naman hanggang Sabado, mula 7 ng umaga hanggang 9 ng umaga at 4 ng hapon hanggang 6 ng gabi. Ngayon po ang kapistahan ng Poong Santo Niño at ang banal na misa ay sa ganap na 3:00 ng hapon at susundan po ito ng isang masayang prosesyon. Maraming salamat po at Viva Santo Niño. Magsitayo na po ang lahat. Yung mga may dala po ng imahe ng Santo Niño, pwede pong pakidala sa harapan para sa pagbabasbas. Yung mga may imahin, pakidala po sa unahan. Panalangin ng pagbabasbas. Kaawaan ng Diyos at gawaran ng pagbabasbas ang mga larawan at imaheng ito upang makatulong sa kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang makamit ang ligaya ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño! Viva!